lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Manalangin muna po tayo. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you for this beautiful day that you have given unto us, O God. Lord, salamat po sa bagong umaga, bagong pag-ibig, bagong pag-asa, mga inspirasyon na dulot ng salita mo at ng presensya mo sa aming mga buhay. Lord, sa buong maghapon na ito, samahan niyo po kami. Be with us, O God. Guide us, O God. Give us the wisdom, Lord God, for this day. At Lord, salamat po na dinideklara namin, Lord, ang aming buong maghapon ay tagumpay kay Kristo. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kamusta na po kayo? Maganda po ba ang inyong gising? Maayos po ba ang inyong mga pagtulog sa umagang ito? At nung gumising po ba kayo, magaang po ba ang inyong pakiramdam? Praise God. You know, kayo po ba ay nakaranas na pagising niyo sa umaga? You know, mayroon na kayo kaagad na saya. Kumbaga, meron ng kilig sa inyong na nararamdaman dahil ang saya-saya niyo for this day that the Lord has waken us up. At kung oo, ang sagot po ninyo, praise the Lord. Ito po talaga yung unang-unang dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Yung paggising natin. The fact na nagising po tayo is something we really need to thank Him for. Amen. Alam niyo po, marami po kasi natutulog pero hindi na nagigising. Pero the fact na tayo po ay gumigising at ginigising pa ng Panginoon araw-araw ay talaga naman pong dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Lord, thank you na kami ay nagising at ginising mo sa umagang ito at sa maghapon. Salamat sa pagsama talaga sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, malaking bonus na po na, of course, ginising tayo ng ating Panginoon. We have another day to live with God. Amen. Bonus na rin na, pagising natin, we are inspired by God. Naramdam natin na meron tayong security sa umagang ito or sa maghapon na ito. Yung bang you feel that, merong nagbaback up sa'yo. Someone has your back. Hindi ba ang ganda na pag nagising ka sa umaga, wala kang inaalala? Mahirap po kasi na pagising natin, hindi pa tumatakbo yung maghapon natin. Naku, ang dami na nating kabigatan. Naranasan niyo po ba o naramdaman niyo po ba na kakagising niyo lang? Parang feeling nyo, pagod na. O kaya man parang feeling mo ay, ang dami mo nang nagawa o yung stresses or yung mga pressure nung nakaraang araw, pagising mo, ito pa rin, dala-dala mo pa rin, di ba? So may kabigatan sa ating mga puso. Ang hirap po umpisahan ng ating maghapon sa ganyang tono, sa ganyang note. At ang ganda po sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Basahin po natin ito sa Amplified Version. Ang sabi po doon, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Amen. So, ibig sabihin, talagang tiwala lang ang talagang kailangan natin para ma-go through natin itong maghapon na ito with much success and of course, yung guidance ng ating Panginoon. So, sabi po nung binasa natin sa version ng Amplified, from the bottom of our heart, sa kaibuturan ng ating mga puso, pagkatiwalaan daw po natin ang ating Panginoon. At sa totoo lang talaga naman po, na minsan hindi tayo secured or minsan nag-aalangan po tayo or minsan hindi talaga tayo makadesisyon or makaharap sa mga bagay na haharapin natin confidently. Pag talagang alam natin na, hindi tayo completely sure sa ating gagawin o kaya man ay hindi natin makapa ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa umagang ito or kung anumang oras po sa buong maghapon na ninyo matutunghayan itong AANP episode natin, tiwala lang po talaga ang nais na ipaalala sa atin ng ating Panginoon. So kung gusto po natin na kumbaga foolproof
or kumbaga smooth sailing ang maghapon natin. Ilagak po natin ang lahat-lahat ng ating mga gagawin sa ating Panginoon. Now, we need to exercise our unwavering faith and confidence in God. Sa ating Panginoon po talaga. Well, I mean, alam ko po, marami po sa atin very talented individuals, di po ba? May mga kakayanan po tayo, we have our skills, no? May mga resources tayo. And more or less on our own, pwede naman talaga natin na itawid ang ating maghapon sa ating sariling lakas na lamang. Pero iba po talaga pagkasama natin ang ating Panginoon. Yung alam mo na kahit na things will not be smooth, at alam mo na minsan may mga bagay na you will not be certain, alam mo na may Diyos na kasama ka, no? Na kahit hindi ka in a smooth situation, alam mong may backup ka, alam mong may sasalo sa'yo, alam mong may tutulong sa'yo. Amen. So, ano po ba yung mga usual na mga scenarios or mga pagkakataon that we need to exhibit our trust in God, no? Number one, yung daily provision po natin. Yan. Talaga pong yan, dapat natin i-secure ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, sa ating araw-araw na pangangailangan. Kaya nga po may provision sa scripture, hindi ba? Na, tayo ay tumatawag sa ating Panginoon who will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. So, ibig sabihin na anuman yung ating pangangailangan, whether ito man ay malaki o maliit lang naman, or pwedeng saktuhan lang, na pwede po natin ilagak yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Whether ito po ay foreseen na pangangailangan or bigla ang pangangailangan, hindi tayo kakabahan, hindi tayo mawawala sa wisyo, hindi tayo, kumbaga, mawawala sa rhythm ng ating buhay kasi alam natin, kahit naman mga surprise na mga pangangailangan dyan, sagot tayo ni Lord. Amen. So ano pa yung mga bagay na kailangan natin ng kumpletong pagtitiwala natin sa ating Panginoon? For our safety and protection. Opo, instead na minsan pag nalalagay po tayo sa mga panganib, especially nga kung tayo po ay nasa bingit ng mga pangamba or panganib or kamatayan man, hindi po ba? Yung security natin, yung protection natin, ipinagkakatiwala po natin yan sa ating Panginoon. So instead na pag, may mga sakuna or mga hindi magaganda, inay ko po ang matatawag natin. Let's call upon the name Jesus. Kasi sabi po sa Biblia, those who call upon the name of the Lord, they will be saved. So, ililigtas po tayo ng ating Panginoon. Saan pa natin kailangan magtiwala sa ating Panginoon in our daily living? Sa mga decisions na ating gagawin. I'm sure every day, gumagawa po tayo ng mga decisions. Whether big decisions or mga minor decisions, it doesn't matter. Basta ang mahalaga po dito sa bawat desisyon, sanggunin natin at ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Upang sa ganon, iwas tayo sa, kompromiso, makaiwas talaga tayo sa mga maling desisyon na, pag namamali po kasi tayo ng desisyon, iyan talaga yung nagdadagdag ng pressure, at mga alalahanin pa sa ating mga buhay. So, pagka tayo ay secured na sa ating mga desisyon, alam natin kasama natin ang Panginoon, sasamahan tayo ng ating Panginoon sa ating desisyon, mas magiging magaang po ang ating mga buhay. And of course, saan pa natin ilalagak ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Sa ating health and healing, sa ating kalusugan. At kung meron man po tayong mga karamdaman, magtiwala po tayo ng ating Diyos ang magpapagaling po sa atin. So instead na, minsan we are insecure na kung saan kani-kanino pa natin isasangguni or ipapagamot yung ating mga karamdaman dyan o kung saan-saan pa natin pupunta o ilalapat na mga remedy sa ating katawan, una po tayong tumawag sa ating Panginoon. Amen. Siya po ang ating dakilang manggagamot. At ano pa at saan pa, in anything and in everything. Sabi po yan doon sa scripture na binasa natin sa Proverbs, no? In everything that we do at kung ano man at saan man,
ang pagtitiwala po natin ay ibigay po natin sa ating Panginoon. So sa buong maghapon po na to, hindi ko po alam kung gaano kasalimuot ang inyong schedules o yung mga bulk ng inyong mga gagawin. Pero isa lang po ang ating dapat na ibaon at i-practice, no? Yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Paalala lang po, yung tiwala lang natin sa ating Panginoon goes a long way upang sa ganon ang buhay po natin ay maging ganap at kasiyasiya sa ating Panginoon. So mananalangin na po tayo. Join me again. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Ano man ang aming kinakaharap sa maghapon na ito. Lord, mga challenges man yan, mga pressures, mga pangangailangan, o mga unforeseen events ng aming mga buhay. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aming kasama. Ang Diyos na tutulong at tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan at sasagot sa aming mga kahilingan at panalangin. Salamat, Panginoon. We have full confidence na kami ay naririnig mo, kami ay mahal mo, tutulungan mo kami sapagkat mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. Lord, we just thank you, we bless you. In the name of Jesus we pray, that we declare. In Jesus' name, Amen, Amen. So God bless you po and I will see you soon. Bye!